hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa, mga kababayan napapainda. Yeah, yeah. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap at Jackie, Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Pili, Brother Paas, Engineer Alcor, Kalingap Edo, Kalingap Ian, Super Mac at Andoy, Kalingap Bobby, Kuya Props, Kalingap David, Mr. J. Sa mahihirap ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikain pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. So hapon po, welcome po ang lahat dito. Welcome po sa ribbon cutting po ng Team Kalingap, ang pang 263 po na pabahay po ng Kalingap. So, pampakat po muna natin. So yun po, sa mga dating Kalingap at sa mga bagong Kalingap, ito po yung ating pong lagi pong inano po ang proyekto po ni Kalingap, Kuya Val po ang ribbon cutting po. So yun po, welcome po ang lahat. Ano masabi niyo sir sa bahay na ito? Grabe Kuya Val, napakaganda. Maganda talaga, ano? Siyempre, gawang Kalingap. Boss, ay gawang Kalingap. Yes, thank you. Ano masabi mo sa bahay na ito? Ganda po. Maganda, no? Ikaw, boss. First time niya sumama? Ayan, no? Lahat first time? Okay. Daming umaten, no? Ayun, magandang hapon sa inyong lahat. Ayun ni Kuya Val ni Kalingap Rap, kamayan kayo sa Panginoon at bigyan ng lakas na pangatawan para may pagpatuloy pa ang pag-charity. At salamat din sa opportunity. Congrats kay Jaja at sa mga family. No, congrats sa inyo. Napakagandang bahay. Sulit na sulit. Yun lang po. Maraming salamat. Kuya Tata, yan Kuya Tata, ito si Kuya Tata, ano to eh, talagang magaling din to. Marami tong beneficiaries. Kuya Tata, gusto mo sabihin sa mga viewers natin? Sa mga Yung bahay ni Jaja. Kaya maraming salamat po sa patuloy niyo pong suporta sa Team Kalingap. At siyempre sa mga viewers na nandiyan pa rin, duyan pa rin sa Team Kalingap. Yan pa rin bro? Yan, grabe to, 63 pabahay po ng Team Kalingap. Grabe. Sana nalawag ng Team Kalingap. Mas marami pa tayo pabahay. Tulungan. Siyempre, narating na ng Davao. So, buong bansa, libutin na namin para sa magtulong po. Yung mga umatin po sa house blessing ni Jaja, oh. Ayan, oh. Siyempre, congratulations. Marami po yan, oh. Yan pa, oh. Yan, oh. Nasa tabi-tabi pa po yung iba. Ha? Oh, marami po yung mga, mga umatin, ha? Dumalo. Sinasabing house blessing nila Jaja, oh. Yan, oh. Yan po mga kaibigan. Ha? Nasa tabi-tabi po yung iba po. Ganyan katindi. Ang naka-scout nito po ay si Brother Paas. Ha? Inajaja. Inajaja mga kaibigan. Ayan. So ha? Yung ribbon cutting, house blessing sa bahay ni Jaja. Dinagsa ng maraming mga kalingap.
at mga panauhin, mga kaibigan. Okay, sige. Yung pang pageant. Sige lang, sige lang. Ano, sa'yo, Jaja, tapos sa family. Siyempre, sa bagong bahay na to, I hope magkaroon kayo ng new beginnings. When we say new beginnings, bagong mga alaala, bagong relationship na mabubuo ninyo dito sa bagong bahay. And gusto ko lang sabihin sa'yo na napakaswerte mo. Yan. Kasi nga, maraming tao talaga na nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Tapos yung ganito pa kaganda ng bahay nila. Alam ko naman na, syempre, thankful ka sobra. And sana, sabi din nila, alagaan mo yung bahay na to. Kasi same as pag-alaga mo sa family mo and sa sarili mo. And congrats ulit. Good afternoon po sa lahat po ng Kalingap. Talaga po nagpapasalamat po kami sa inyo sa buong Kalingap. Kami po ay nabigyan ng maganda at talaga naman po malaki pong bahay. Salamat po sa Panginoon dahil ginamit po yung Kalingap po para kami ay magkaroon ng sarili. Kailangan po, thank you very much. And congrats to us. Magandang hapon po sa ating lahat. At napakabuti po ng Diyos. Binigyan po tayo ng magandang panahon at tayo po ay nandito ngayong hapon po. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Pangalawa po, meron pong sinasabi nga po doon sa sinasabi po ni salita po ng Diyos na ang pagkatakot kay Yahweh ay siyang binibigyan po ng katalinuhan para po yung kay Solomon wisdom po. Kumbaga po, binigyan po ng katalinuhan sila Kuya Bang, si Kuya Rab, na magkaroon sila ng ganitong sistema. Napakaganda po kasi ang ibang pong mga ganitong vlogger ay hindi po kayang gawin ang katulad po ginagawa nila. Kaya nagpapasalamat po kami dahil po sa Team Kalinga po, yung pong panalangin namin sa Diyos na magkaroon po ng sariling bahay ay tinupad po sa pamamagitan po ng Team Kalingap, sa pamamagitan po kay Kuya Bal, kay Ate Edna po, kay Kuya Rab, sa pamilya po ni Kuya Rab, kay Ma'am Jackie, at bumubuo po ng lahat ng Kalingap, Team Kalingap po. Kaya maraming salamat po sa inyo. More blessing po at panalangin po namin at tumagal pa po ito at marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. God bless you po. Siyempre po nagpapasalamat po kami una sa lahat po sa Panginoon dahil ginamit po kayo para sa amin. Pagaman, noon po ay talagang palipat-lipat po kami ng bahay. Puro upa lang po kami. Tapos dahil nga po sa yung hanap buhay po namin, sapat po lang siya. Nagiging pangbayad po sa pang-upa. Kinalaunan po is nagkautang-utang po kami sa inuupahan po namin. Kaya po, nalagay po kami dun po sa lupa ng pastor po namin, ni Pastor George po. At papasalamat din po sa kanila, sa mga pastor po namin dahil ginamit rin po sila para kumbaga po is makatira kami ng libre dun sa lupa. Yan po, pagaman nagsapay po kami konti doon na panahon is talagang napakabuti ni Lord dahil kahit ganun po is may purpose. Sabi nga po niya is all things work together for good for those who love the Lord. Kaya very thankful po kayo Lord. Yung prayer namin na magkaroon kami ng sariling bahay. Minsan iniisip ko noon po na parang imposible naman na wala kaming gagastusin tapos magkakaroon kami ng sariling bahay. Pero sabi ko kay Lord, panalangin po namin is yung faith namin, yung trust namin kay Lord is na walang imposible sa kanya. At yun nga po is naganap. And then kayo po ang ginamit. Salamat po sa Team Kalingap. Mabuhay po ang Team Kalingap. Yun! Okay. Mapagpalang araw po sa lahat. Gusto ko na po sabihin na una sa lahat, magpapasalamat kami sa Panginoon dahil yung matagal na namin panalangin ay tinupad na po. Ngayon, hindi na po kami nangungupahan na laging may kakatok sa pintuan, naniningil. Pagdating ng bagyo, natatanggal ang bubong. Binabaha. Ngayon po, komportable na po ang tulog namin. Hindi na po kami matatakot na baka may magpaalis sa aming bahay.
Kaya salamat po at may ginagamit ang Panginoon na mga tao na tutulong sa amin para iahon kami sa hirap. Katubang namin sa buhay. Kaya salamat po sa Team Kalinga, Kuya Rab, sa Kuya Bal, Ate Edna. Salamat po sa lahat ng mga nagtulong niyo po sa amin. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat. Kira. Alam ko na sa service. Ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng nandito. Hindi ko na po iisa-isahin. At sa lahat po ng mga viewers, ngayon maraming salamat po. Magandang hapon. Una sa lahat po, nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat na talaga pong, sabi ko nga po, nung unang vlog sa amin po ni Kuya Rab, ang Diyos ay dumidinig ng panalangin. Totoo po yun kasi nung time po na kami po ay nasa gitna ng kahirapan, nagbabagyo po noon, bagyong, ano ba yung pangalan? Erning yata yun. Kami po ay nasa church doon sa Gayan Talisay, nakisilong dahil yung amin pong tinitirhan dyan ay talaga pong bumaba hanggang tuhod. So nung time po yun, madaling araw habang pumapagaspas yung bagyo, ako po ay lumuhod habang nakataas ang dalawang kamay. Sabi ko, Panginoon, Ikaw ang Diyos na kaalam ng aming buhay, sabi ko. Lahat po ihiling ako sa Lord at ang Diyos po ay alam kong nakikinig. At yun nga po, kinabukasan noon, nag-chat po si Brother Baas. Sabi niya, pupunta ang Kalingap sa inyo. Kaya hindi ko na po kwento yung mga una pa po, hahaba. Kasi 5 minutes lang po plus 30 minutes yung ating pong joke lang po. So, para tumawa naman kayo kasi ako yung umiiyak. Ayan. So, isa pong kabutinghan ng Diyos sa buhay po namin. Alam niyo po, yung ginamit ko pong sandata para po mapagtagumpayan po namin yung mga pagsubok, yung mga hirap ng buhay, ay yun pong salita ng Diyos. Ang dami po namin tinirang bahay, nabanggit na po, 45 na bahay. Yun po ay inupahan yung iba po ay libreng tira. Na dumarating po yung time na pag binagyo, napipilitan kaming umalis. Kaya naman ay kakailanganin na nung may-ari yung bahay. Kaya kami po umaalis. Pero po sa bawat lugar na pinagdalhan sa amin po ng Panginoon, meron pong ginagawa sa amin ng Diyos. May itinuturo siya sa amin at the same time ginagamit din kami doon ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, hindi naman kami po nagreklamo. Sabi ko, Lord, parang kakapagod din po yung palipat-lipat. Pero sabi ko, Lord, pwede mo naman kami bigyan ng sarili naming bahay. Sabi ng mga anak ko, imposible, walang na tayong pabili kahit kapiranggot na lupa. Sabi ko sa Panginoon, walang imposible. Ang Diyos ay kaya mag-provide sa kahit anong paraan. So, yun nga po. At sabi ng iba, bakit daw kami lagi nasa paghihirap? Sabi naman, may narinig po akong katuruan, ang paghihirap ng mga anak ng Diyos. Pansamantala lamang yun, hindi po mananatili. Pagdadaanan lamang po natin yun para po matumbok natin o mapuntahan natin po yung pinaka-purpose ng Lord sa buhay natin. Which is, sabi po daw sa Jeremiah 29 verse 11, di po ba sabi ng Diyos, ang plano ng Diyos sa atin ay mabuti. For I alone know the plans for you is for good and not for evil, plans to prosper you, not to harm you, and give you hope for the future. So yun po yung plano ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, hindi mo kalooban na manatili kami sa, yung tumira kami sa bahay na dating tangkalan ng baboy. Sabi ko nga kung si Krista nag-alaga ng baboy, kami tumira mismo sa tangkalan ng baboy, tumira kami sa bodega, tumira po kami sa nagbabaha, sa lahat na po natirhan na namin, may mga daga. So sabi ko, ang Diyos po ay meron inihanda para sa amin na mabuting bagay. At para pong si Jose, dumaan sa mga maraming pagsubok pero bandang huli ginawang gobernador ng Panginoon. Di po ba? Kung alam niyo ang istorya ni Jose. At kapag kami po ay nasa gitna ng kahirapan, ang inaalala ko po yung Pilipos chapter 4 verse 6, sabi po doon, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Pagpos hilingin ninyo anuman ang inyong pangailangan sa Diyos sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. So sabi ko, Lord, hindi pala kami dapat matakot na ganito ang sitwasyon ng buhay namin. Kailangan pala manalangin at mayroong pasasalamat. It means po may pananampalataya. Kasi kapag tayo po'y nagpapasalamat, hindi pa man natin nakikita ang ating hinihingi. It means, para na ako nag-preach dito, hindi ka nag-Sunday service. Kanina pong bagay yun. Ayan. So gusto ko lang po mag-encourage sa lahat na rin po na nakakapanood. Ginamit po ng Diyos si Kalingap, ang buong Kalingap at kayo po mga viewers, mga supporters, maraming salamat sa inyo.
Kasi ang sabi ng Diyos, magtanim kayo ng kayamanan mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat doon ay walang magnanakaw, walang nakakapasok ng nanakaw, walang naninirang kalawang po. So ang ginagawa po nila Kalinga Prab, yung kanila pong yamang pinansyal ay itinatransfer nila into yamang spiritual para silang nagpapadala ng materyales sa kalangitan habang ginagawa nila yung kabutihan. Ano po? Hindi po para mag-glorify yung Kalingap, kundi mag-glorify ang pangalan ng Diyos. Ano po? Sabi nga, kung mayroon tayong dapat ipagmayabang natin ang Diyos sapagkat siya lang ang karapat dapat sa lahat ng papuri. Ano po? Kahit po si Haring David, nung kanya pong labanan, si Goliath, ano po, ipinagmayabang niya ang Diyos. Wala siyang armas, tanging patpat at sa kalimang maliliit na bato ng kanyang tirador. Po. Pero sa ngalan ng Diyos, napatumba ang isang malaking Goliath. Ganon din po ang nangyari sa buhay namin. Yung kawalan ng bahay, lupa, ayun po ay ibinigay ng Diyos. Napatumba po ang kahirapan. Salamat sa buhay nila Kalingap Prab. Ano po? At hindi lang po bahay, lupa, pati po gamit. Binigyan po kami. Salamat sa Panginoon. At sa buhay din po ng pamilya Sinsyoko. Sabi po noon ni Brother Paz nung nabubuhay pa, sabi, mag-pray lang kayo na mag-pray. Huwag kayo umasa sa tao. Sa Panginoon kayo, sabi ng Sisi po. Kaya po yun naman ang aming ginagawa. Prayer na kami ng prayer. Salamat din sa JAL family po. Sa buhay po ni Pastor Fred Opeda kasi siya po yung ginamit din ng Diyos. Kilala niya po, kaibigan niya si Brother Baas. Nung una po, sabi niya, tulungan mo naman yung kapatid namin. Naghihirap din yan kasi alam niya vlogger. Sabi naman ni Brother Baas, hindi naman mahirap yan eh. Kasi nakikita po kami, nakaporma kami tuwing linggo pag pumupunta siya doon. Mayayaman naman yata. Yan yung sinasabi. Hindi po sa amin naniniwala kami mahirap. Sabi naman ni Pastor Fred, pumunta ka kasi sa bahay nila, tingnan mo. Isang araw po pinuntahan, sabi ni Brother Paz, parang hindi naman bahay yan parang kulungan ng baboy na pinalaki lang. Sabi ka, parang kulungan kasi po square lang. Makikita niyo po yung first vlog sa amin. Pwede niyo pong mapanood. So talaga po, grabe yan po. Pero, ayan, mahaba na yung aking sinabi. Matthew 6:33, yan na lang last verse may share ko. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Wala po kaming ibang naging sekreto. Una sa lahat, pagising sa umaga, Panginoon. Bago matulog, Panginoon. Habang anumang ginagawa, ang sentro po ng buhay namin ng Panginoon. Una sa lahat ng bagay, sa negosyo, sa trabaho, ang Diyos ang inuna. Ang pangako ng Diyos, all these things shall be added unto you. Marami pa po akong verse, pero saka na lang po siguro. To God be the glory, and thank you so much po sa lahat. Di ba may kinupost ka, kantay niya? Kala ko kasi tapos na. Ayan po, magandang hapon po sa lahat. And sobrang nagpapasalamat po ako sa oras niyo po sa pagpunta po dito. Kahit po wala pong upuan talaga, tapos mainit pa. Kaya maraming salamat po. So ayun po, sinulat ko lang po yung mga sasabihin ko para hindi po kumamenta. Kasi may masasabi na po kaming sariling bahay. Kaya hindi po, i-share ko po yung kaunting nakaraan kung bakit po kami naging palipat-lipat ng bahay. So, kwento ko lang po. Noong bata pa po kasi kami, ako po, mahirap po talaga kami. Wala pong permanenteng trabaho yung mama po and papa. Simulan ko na po sa Kamso. Nag-upa po kami sa, sira-sirang bahay po. Tanda ko po noon halos isang buwan na lang po kami. Puro kamote lang po ang kinakain namin kasi wala po kami pambili ng bigas. Tapos ayun po. Tatandaan ko po noon. Ano po? So ayun po. Tanda ko po, nagpipray po kami noon. Bata pa po ako noon. Tapos sawakaw po kami noon sa mga hanggang sa, nagtatrabaho na, nagtitinal-tinala po kami ng mga gulay po, prutas. Tapos ayun po, sinagot naman po ni Lord na makaalis po kami dyan sa siraan ng bahay.
Kahit po yung aso, pwede yung kalagpas po. Kasi yung mga sako lang. Tapos, ayun po. Nagkaroon naman po ng trabaho kasi sila mama ko dito po sa Darit. Pareho po nagtitinda po ng mga machine po baga. Tapos, ayun, nakapatayo din po kami ng sariling bahay din po. Pero, ano lang din po, kubo. Pero maayos naman po. Kaso po, di ba laging nagbabagay sa Bicol. So, nasira po yun hanggang sa sinunod na po. Ayan po. Kaya nagsimula po kami mag-upa ulit. Yun po, sa inupahan po namin, nagtinda po kami doon. Meron po kami tindahan, karinderya. Kaso po, kaunti din po yung mga doon, customer, parang lugi din po. Yung pambayad po namin yung upa is kulang din. Tapos dumating din po yung pandemic, kaya lalo na po wala po kaming pambayad, wala po kaming kabuhayan. Kaya ayun po, lagi lang po talaga kami nang nagpipray na, Lord, bigyan niyo na po kami ng bahay, ng sarili sa amin. Tapos hanggang si Papa, pumunta po siya dito sa Daet. Tapos may nag-offer po sa kanya ng papatirahin daw po kami ng libre doon po sa yung malapit po sa Mabini. Mayaman po yung nag-offer, binayaran po nila yung utang namin doon sa inupahan po namin. Tapos po, ayun po, nakalipat po kami dito. Sobrang saya po namin kasi kala namin, yun na po yun, may bahay na po kami libre, hindi na po kami mag-uupa. Pero dumating din po sa point na binagyo po ulit yun, natanggal po yung bubong. Kaya umalis na naman po kami. Tapos may nag-offer na naman po sa amin, pastora, pinatira naman po kami ng libre. At nagka-problema din po doon sa kuryente po ata. Tapos kami, nahihirapan din po kami mag-upa kasi si mama ko po noon, palagi pong na-hospital. Namang problema po kami sa pambayad po. Tapos, po kami, na-scam ng basta malaki din po yun. Kaya, every time na parang babawi pa kami financial, parang malulugi na naman. So, ayun nga po. Hanggang sa dumating po dito yung inuupahan namin. Tapos, dyan po, hindi po kami makabayad ng ilang buwan. Kaya ayun po, may nag-offer po sa aming pastor po, si Pastor Church po. Diyan po, yung una po pinag-vlog sa amin. Yung hindi pa po talaga yun, tapos ipanday, hindi pa. Kaya ganun po talaga yung itsura ang pangit pa. Napilitan na po kami maglipat kaagad. Kaya po ayun po, doon pala po yung paraan ng Lord. Para po kami mag-vlog po ng Kalingap na po, simula po. Hanggang sa po, nag-vlog po kami ni Brother Paas po. Ngayon po, wala na siya kaya. Nagpapasalamat din po ako sa family niya po na thank you po dahil pumunta po talaga sila dito. Ayun po, hanggang sa na-vlog po ako ni Kuya Rab. Tapos matagal din po kami na dinabalikan ni Kuya Rab noon. Para po kami doon. Walang kuryente po, tapos tubig, tapos binabaha pa po. Tapos yung kapatid ko may nagkasakit pa po siya, kaya sobrang hirap po talaga noon. Kaya gusto ko lang po unang magpasalamat sa Panginoon dahil alam ko na ang plano niya ay maganda. Kahit dumaan na kami sa maraming pagsubok at paghihirap, tunay na hindi niya ako pinabayaan. Hinayaan niya lang po kami dumaan sa mga pagsubok para hubugin ko sino man ang ako at aking pamilya ngayon. Paraan niya lang po pala yun para dahil sa magandang plano niya po para sa amin. Kumbaga po, step by step po, bago sumakses, may purpose ang pain na pinagdaanan namin. So, iba talaga po si Lord pag bumilos. Dati wala po kaming din po, idea sa Kalingap. Kahit nung unang vlog po, hindi ko po alam yung Kalingap po is nagpapabahay. Pero ayun nga po, palipat-lipat po kami sa maraming bayan hanggang doon po sa pinakapangit. Pero may magandang plano pala si Lord, kaya kami inilagay doon para magkaroon kami ng sariling bahay namin at bahay pa ng bahay natin. Truly, God can make things beautiful in His time. Ipapasalamat din po ako ng marami sa buong Team Kalingap, lalo na po kay Kuya Ram po. Maraming salamat po.
isa po ako sa maswerte niyo pong beneficiary dahil inunan niyo po kung pabahayan. Kahit marami pong beneficiary niyo pa ang naon sa akin. Yes, maraming salamat po. Tapos, ayun po, every time po mag-chat ako na kailangan ko ng tulong, lagi po kayong, ayun, dumadating po. Kaya sobrang napapasalamat po ako, maging kila Ate Jack po, kila Kuya Bal po at Ate Edna, ang founder po ng Kalingap. Na sila po ay nagpasimula ng ganitong gawain na adhikain. Naway marami pa po kayong matulungan po na katulad kong mahihirap. Team Kalingap sa mga K-Boys po, lahat po sila, ikaw po isa. Maraming salamat po ulit. Kayo po ang inspirasyon ko na balang araw kapag ako po ay limpaldo na. Makatulong din po ako sa iba. Kaya po, yun, ang tanging prayer ko lang po sa inyo ay pagpalain kayo ni Lord, ingatan at alam ko din pong ibabalik ang mababala na binigay sa inyo ni Lord kahit na mahirap. Naway marami pa po kayo naabot at matulungan. Maraming salamat din po sa mga viewers, supporters ng Kalingap. Gusto ko pong ipaalam na part po kayo ng Team Kalingap. Salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood. At sa mga Kalingap Angels, kay Ate Carla po, maraming salamat sa pagpunta niyo dito at sa effort din. Magsayaw-sayaw. Ngayon po, bagay po ito sa mga nagsayaw kanina. Thank you po. And, nawa po yung life testimony at message po namin ay magbigay sa inyo ng pag-asa na wag tayong sumuko kahit mahirap ang buhay. Manalangin na po tayo at maging tapat sa Kanya at ibibigay niya po ang ating mga pangangailangan. Walang imposible sa Diyos. Kung ano man ang kailangan natin, kaya niya ibigay. Yung bahay nga na ibigay niya sa amin. Paano po kayong malilito bagay? Kaya naman po, maraming salamat po sa inyong lahat at po pakikinig. To God be all the glory po. Amen. Sa napakagandang message at nakaka-inspire na kwento ng buhay na pwede nating mapulutan ng aral sa mga family, mga pamilya na naghihirap at nawawalan ng pag-asa. Talagang napaka-tindi at napaka-effective ng panalangin. So sila yung isang testimony na ay nakikinig sa atin. Basta totoo tayo sa Kanya at may pananampalataya tayo sa Kanya. So ngayon at pagtuloy-tuloy na po tayo, gusto ko mong tawagin si Pastor Dong Henry para ipag-pray po yung bahay, which is ito yung pinaka-highlight talaga nito. Ito yung pinaka-purpose ng ribbon cutting natin. So, ayan po. Pero bago po yung lahat, dito po kayo. Ito muna po kayo. Diyan, ito muna kayo family. Gusto ko rin tawagin ang scouter, since wala si Brother pa, si Piniel. Ayan, yan po yung purpose ng scouter, Actually, maka-scout ka lang at ang kabahayan ko, achievement mo na rin po yun. So, bago ang lahat, bago tayo mag-prayer and ribbon cutting, pictorial muna tayo, pictorial muna tayo. Mr. J! Picture lang, bro. Ayan, team mo lang. Pili kayo tumayin? Pastor. Pastor po tayo. Pastor, sama niyo sila, Pastor. 1, 2, 1, 4, 3. Dito lang. Isang kapatid daw wala. Ayan, picture taking. Okay, 1, 2, 3. Dito, Pastor. Tayo magsaya. Family lang muna, family Piniel, okay ka na? Sila muna family. Sila po yung okay. Yung po na sa baba. Say congrats, Jaja! Congrats, Jaja! Isa pa, one Kalingap, one family. One Kalingap, one family! Ayan, thank you. At yung naman, BSM Boys, let's go!
Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa hapon pong ito, Panginoon, na aming pong natunghayan ang pag-ribbon cutting, Panginoon, ng bahay nila ni Jaja at ang buong pamilya. Panginoon, sa oras na ito, amin pong itinataas sa inyo, hindi lamang ang bahay na ito, hindi lamang ang tahanan ito, kundi ang mga taong nakatira. Nawa, Panginoon, dalangin namin ito po ay magsisilbing ilaw, magsisilbing gabay, magsisilbing pagpapala sa lugar na ito, Panginoon, ng kahabaan. Dalangin po namin sa lahat ng sulok ng tahanan pong ito. Sinasaway po namin anumang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus sa taga-Nazaret. Panginoon, lukubin niyo po, cover this house with your precious blood na naula, Panginoon, doon sa cross ng Kalbaryo. Sa inyo po namin pinagkatiwala ang tahanan ito at maging daluyan ng pagpapala, hindi lang material, hindi lang physical, kung hindi higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual na nauukol sa buhay na walang hanggan at ahantong sa inyo pong kaharian. Sa inyo po namin pinagkatiwala ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo, lahat ay magsasabi ng Amen. So, ito na, pinaka-exciting part. Ang cutting of the ribbon. Tara na po. Jaja, dito kayo, Tay, family. Guys, dito kayo. Mabilang tayo, ma-countdown tayo. Guys, angels. Kayo, asa yung gunting natin? Yung isang camera. Mano na ako? Yun na yun. Mano na ako? Doon ka sa loob. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang tanging alay ko, pagmamahal mo. Napaiyak ka. Tuloy mo at ganda. Nalala mo yung nanay mo? Opo. Tuloy mo lang. Maganda ang boses mo. Sana'y di na magising kung mangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo'y may gagabay sa'yo. Ang tanging alay ko'y pagmamahal mo. Okay na po. Ba't parang nakapaluwa ka? Naalala ko po yung mama ko. May panahon ba na naiyak ka mag-isa dito? Opo. Kapon po, umiiyak din ako kasi yung mama ko, inaabangan niya yung graduation ko sa moving up. Tapos hindi siya sa akin ng medal. Ay, may medal ka? Opo. Guys, uminom po kayo ng VSM Kalingap Kape. Ang kaping may puso, masarap, papalakas at nagpapatigas ng buto-buto. Alkaline vitamin C, the mother of all vitamins, with 562.54 milligrams sodium as gentle, non-acidic, safe, even on an empty stomach. Boosts immunity,
enhanced collagen production, a powerful antioxidant for everyday protection. Protect your health. Strengthen your immunity. BSM Kalingap Kape! Ang kapeng nagpapagaling At nagpapatigas ng tuhod. BSM Kalingap Kape. kaping may puso. BSM Kalingap Kape! Ang kapeng may puso! BSM Kalingap Kape! Nagpapagaling At nagpapatigas ng tuhod. BSM Kalingap Kape. kaping may puso. BSM Kalingap Kape! Ang kapeng may puso! BSM Kalingap Kape! Ang kapeng nagpapagaling At nagpapatigas ng tuhod. BSM Kalingap Kape. ang kaping may puso. BSM Kalingap Kape, napakasarap, nagpapagaling sa mga taong may sakit. Sa BSM Kalingap Kape, sasarap ang tulog mo dito at gwagwapo ka rito. Tulad ko.